Nung nakaraang linggo si Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ng Chacha. Nitong January 11. Nakakatakot eh. Sila nag-uusap dyan. Mahirap ba? At the end of the day, isa kulay niyan. Budel-budel yan eh. Oh. Diba? I mean, hindi natin inuhusgahan sila. Pero, triangle opens yan. Hindi lang Senate, Congress people, mamamayan. Nagkaroon muli ng meeting ang mga lider ng Senado at Kamara kasama si PBBM. And sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Ayun, di ba? Oh. Sa kanila, may nabanggit si Zubiri na ikukonsult sa taong bayan. Di ba People's Initiative? Maging mapagmatsyag tayo. Hindi po pwedeng basta papaltan yan. Oo, sasabihin nila, patungkol lang naman sa ekonomiya ang gagawin, etc. Why, mahirap yan. No, tanong ko sa inyo, kayo na sumagot. Ilan ba sa pangako ang nagawa? Kung puro salita lang at walang aksyon, nakakaduda pa rin. Nagreklamo na nga ang Senado patungkol na nga rin sa galawan ng mga kamara, lalo na sa usaping charter change. Dapat nga bigyan linaw ito ng gobyerno sa taong bayan kung bakit nga bang ilan sa kanila ay atat na baguhin ang sistema ng pamahalaan. O isang estratehiya na naman ito ng mga tambalaslos at isang malaking pakulo. Lalo na siguro, alam nila na hindi ito lulusot sa Kongreso. Kaya ngayon naman, idadaan na lang nila sa Senado. Sa dami ng kinakaharap na problema ng bayan natin, mas uunahin pa talaga ng mga opisyal ng gobyerno ang Chacha na kung saan posible maging Prime Minister si Romualdez. Patud sana tuloy ng netizen, huwag nang iboto ang mga nakaupong matatagal na sa Senado. Huwag na magpabudol muli. Tanggalin ang mga luma sa Senado. Puro sila na lang ang nakikita sa Senado. At ang mga nasa Kongreso, wag nang iboto, okay? At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin araw-araw, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag kang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nga nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Ang charter change o pag-amyenda sa batas. Yan ay matapos daw sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ayan! Teka muna, Zubiri, ako muna. Finally, nanindigan ang Senado at nagsalita na rin si President Marcos nyo. May kadugtong President Marcos nyo. Good yan, good yan. But still, I don't like Chacha. I will explain it to you later. Maniwala kayo sa akin o hindi, bahala kayo magdesisyon. Okay? Tuloy tayo. Sige. Zubiri, fight. To avert a constitutional crisis between the House of Representatives and the Senate, and to make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature. Ayun, wala daw papalitan. Kung hindi, purely economic. Maganda yung sinasabi mo, si Zubiri. Basta totoo. Okay? Ako, talagang dapat palitan na yung ating saligang batas. Marami na dapat palitan yan. Pero nakakatakot po yan. Yung sinasabi nyo purely economic. Naku. Although, hindi na ito pangungunahan di umano ng Kongreso. Isasali na daw ang Senado. Kasi nga nagsalita na si Marcos. Yan, good yan. Nagsalita si Marcos finally. But still, gusto ko sanang marinig sa bibig niya mismo. Yung mga ganitong kaimportante, dapat yan ay nanggagaling mismo, nakikita mismo, at lumalabas mismo sa bibig ni Marcos.
But then again, okay na rin. At least meron na siyang stand. Anong stand? Dapat Senado ang gumawa at hindi Kongreso. So diyan pa lang supalpal na si Tamba. Pero hindi pa rin. Duda pa rin ako diyan, Mismong si Senate President Kasi tama to si Maria Luz Dres. Mahirap pa rin paniwalaan to si Zubiri Kampon pa rin nila ito 'Di ba? Mahirap. But then again, at least may andyan ang may good thing, but still, again and again, I'm not convinced. I still believe the timing is bad. Mig Zubiri ang naghain ng resolusyon ngayong araw sa Senado para sa paggulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Kasunod yan ang issue sa People's Initiative na isinusulong ng ilang kongresista bilang paraan ng pagbabago ng konstitusyon. Kabilang sa pinaamyenda ng mga nasa likod ng People's Initiative ay pag-isahin ang pagboto ng Senado at Kamara. Bagay na mariing tinututulan ng mga senador ayon kay Zubiri. Oras kasi na pag-iisahin ang boto ng Kamara at Senado sa Chacha, tuluyang mawawala ng boses ang 24 na Ito, tingnan na. Etong buong kwento niyan, papaliwanag ko sa inyo ng pasimplihin natin na madaling intindihin. Okay? Nanggaling ang People's Initiative, di umano, maraming nagsasabi, including yung kapartido nilang si Senator Amy Marcos, na ito ay galing sa Kongreso. At syempre, papalag ang mga ang mga senador. Bakit? Kasi maiitsapwera sila. 24 lang ang boto nila. So, ibig sabihin, pinalagan nila ito. Pero pinalagan, pero tuloy pa rin ang Chacha. Naiintindihan po natin. Ngayon, hindi ko malubos, maisip mabuti, baka mamaya drama yan. Hindi ko po kayo pinagbibintangan kasi may issue sa Kamara. Bigla-bigla na lang nagreklamo ang Senado. Which is tama, hanggang doon. Pero, biglang okay ang Chacha. Biglang pumasok. Basta ang papalitan ay tungkol sa ekonomiya. Mahirap yan. Mahirap po yung ganyang usapin. Parang, teka muna, eto tanong. Kinontra nyo, pag-usapan natin yung Senado, kinontra ninyo yung People's Initiative, di umano ng Kongreso, na kayo dapat ang magsasalang, di umano, dahil sinabmit nyo yan, gusto nyong gumulong yan, pero sa madaling salita, gugulong pa rin. Di parang ganun din, inalis nyo lang sa Kongreso, lumipat lang sa inyo, ang tanong, eto tatandaan nating tanong. Eto pinakamatinding tanong. Huwag tayong papaligaw dito. Usapan ng Kongreso, usapan ng Senado, asaan tayo? Asaan ka? Sa usaping ito. Sa madaling salita, papalitan nyo ang batas, kayo lang ang mag-uusap. Asaan tayo? Asaan ang ordinaryong Pilipino? Yes, maganda ginawa ng senador, pumalag kayo, but still, your effort is not good enough. Dahil, People's Initiative yan. Kung galing pa rin yan sa inyo, political initiative yan, hindi galing sa amin. So, ang ginusto nyo, ayaw nyo, nagalit kayo sa Kamara, huwag kayong gawing salingkit. But teka muna, mga ano kayo? Kami ginawa nyo salingkit Sige nga. Mga brad, asan tayo sa usaping yan? Kaya nakakatakot yan. Ilang ulit ko na to, magbabantay po kayo dapat. Yan ang usapin. Ngayon, iba na ang dating. Diba? Biglang lulusot na. Dahil, andyan na ang Senado. Papayag na lang ba tayo ng ganun-ganon? Wag! Mga brad, mauuwi tayo sa budel-budel. Maraming lusot yan May isisingit dyan, ganyan-ganyan. Naku, hanggat hindi sinisingit ang taong bayan sa usaping yan, sila-sila lang yan. Ay, naku, makainom na nga lang. Mauuwi tayo sa budel-budel dyan.
Kaya nga pinapasimple natin eh. Kahit ano pang English gawin nyo, kahit anong isubmit nyong papel dyan, kahit anong gusto nyong gawin, pag hindi kasama ang taong bayan, pwe. Naiintindihan nyo? Ganun lang. So sa usapin natin ito, isisigaw nyo lagi kasama ang taong bayan. Pag kayo magdi-decide yan, ano kayo, diktador? Oh. Kaya pinasisimple natin, sigaw nyo ngayon. Asan kami? Hindi karapatan nyo. Tandaan nyo ha, ang tao, ang mamamayan, malakas lang kayo before the election. After the election, puwe na kayo sa kanila. Ngayon, before the chacha, malakas kayo. After chacha, puwe na rin kayo ulit. Now, this is the time to speak up. Papayag ba kayo? Papayag. Ako hindi. Kaya nga ako nagsasalita eh. Huwag kayo papayag. Wag natin paikot-ikutin tayo ng mga batas-batas nila. Bahala kayo sa batas ninyo. Isalin nyo kami, period. Di ba, Tita Liza? Maraming salamat po. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Magkasabwat yang sina BBM, Subiri at Romualdez. Correct. Thank you, Tita Liza. Tuloy. Senador, kumpara sa mahigit 300 kongresista. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin may ipapasa yung mga batas natin? Yun. May punto si Subiri. Maraming salamat ha. Marilu Kabayoshi sa Stars. Thank you. Ngayon, ganin din yan. Aatake sila, magtatalo sila. Sa akin, drama yan. Okay? Hindi ko po kayo pinagbibintangan na nagdadrama kayo o hindi. It's not about it. Pero kung kayo lang ang maglalaban-labang, para sa akin, tatawagin kong drama yan. Sali nyo taong bayan. Patunayan nyo sa amin na lahat ng diskusyon dyan sa Chacha, kasama ang taong bayan. Napakadelikado. Pag hindi nyo, yan, it's all drama. Nang malaman ni Zubiri ang tungkol sa pirmahan para sa People's Initiative, humingi siya agad ng hiwalay na meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive. He even said na, and I thank the President for this, because he even said na, dati ako senador. Bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado. Tama yung sinasabi niya, divisive yan. Divisive sa senador at saka sa Congress. Totoo naman eh. Gagawin kayong tanga, gagawin kayong etchapuera, batay ka muna. Diba? Tama yan, divisive. Tama si Marcos dyan, divisive yan. Pero teka muna, pag itinuloy nyo yan na hindi kami kasama, hindi na nga divisive, nagkaisa lang kayo. Pwede anong kilalabasan nyo sa amin? Hindi kami ginawa ninyong salingkit? May mga gunggong itong mga ito. Tatandaan nyo, ang pinaka-importante dyan, yung taong bayan. Asaan na? Wag nyo kami inuuto, mga brad. Kami yung mga hindi na budel-budel. Okay? So, you don't utu-utuas. Kahit ganito kami. Ganito talaga kami. Oy, Spencer Lacalle, shout out sa iyo. Tama-tama. Mabuhay Spencer Lacalle. Diretso tayo. Harap din daw nung nakaraang linggo si Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ng Chacha. Nitong January 11. Nakakatakot eh. Sila nag-uusap dyan. Mahirap, brad. At the end of the day, isa kulay niyan. Budel-budel yan eh. Diba? Hindi natin inuhusgahan sila. Pero, triangle opens yan. Hindi lang Senate, Congress, people, mamamayan. Nagkaroon muli ng meeting ang mga lider ng Senado at Kamara kasama si PBBM. And ang sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead
in the discussions of the economic provisions, and then you approve your version, which the House can adopt. So that was the position of the President. Ayun, di ba? Oh, sa kanila, may nabanggit si Zubiri na ikukonsult sa taong bayan. Di ba People's Initiative? Maging mapagmatsyag tayo. Hindi po pwedeng basta papaltan yan. Oo, sasabihin nila, patungkol lang naman sa ekonomiya ang gagawin, etc. etc. Why, mahirap yan. No, tanong ko sa inyo, kayo na sumagot. Ilan ba sa pangako ang nagawa? Diba? Pag nasingitan na yan, naging batas na yan, may magagawa pa tayo? Pag shoot na ang tsa-tsa, puwena tayo sa kanila. Huwag maniniwala sa pangako. Kailangan magsalita. Dahil dyan, prioridad na ng Senado ang charter change. Sa Biglang naging prioridad na patay tayo dyan. Ayan na talaga yung usapan. Ito na. Kumbagat sa isang bagay, ulo-ulo na. Nakauma. Ano may ibig sabihin ng ulo-ulo? Nakaumang na. Sabi ni Spencer Lacalle, the plan kasi nila, eliminate Sara, lahat naman sila dyan ay against sa Duterte. They just playing the people to show na may balance. Correct. Kaya, kahit anong pagtatalo, kaya nga po tama si Spencer Lacalle, napakatalino at napakagaling talaga niya si Spencer Lacalle. Kaya nga sabi ko, kahit anong pagtatalo nila dyan, whether it's totoo or hindi totoo, all drama. Sabi nga ng isang kanta, just selling the drama. Excuse me po, we are not the budel-budel group. You cannot sell us the drama. You know why? Because we ask for receipt. Resibo ang lagi naming hinihingi. I don't care about what you are going to say. I don't care about you selling the drama. I will not buy it. I want receipt. I thank you. Don't forget for 2025, Coach Oli for Congress. Ay, naku, nagkaloko-loko na. Hindi po ako tatakbo Basta, kailangan talaga sinasanay natin ng taong bayan na hindi mabilis mabola. Huwag tayong magpapabola. Kailangan hingi tayo lagi resibo, hingi tayo ebidensya, hindi pwede niwala basta-basta. Ito, pinag-uusapan na, konti na lang to. It's about time magsisigaw. Konti na to umapayag na Pumapayag ng Senado Don't sell us the drama. resolution of both houses number 6 na nilagdaan nila Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Miray Digawan, Yamanaka at Barilo Kaboyashi, maraming salamat po sa stars. Loren Legarda at Senator Sonny Angara, malilim lamang sa edukasyon, public services at advertising sa ilalim ng economic provisions na amyendahan. Hindi Yun lang, naniwala kayo dyan? Yun lang daw ang amyendahan? Yung tungkol sa education, etc., economic? Pangako yan Mapangako. Hanggat walang parte tayo. Hindi naman daw bubuksan sa foreign ownership ang mga lupain ng bansa. Hindi yan ang pakialam na. Ako, pakialam ko, yung extension Extension ng liderato, mga politiko, gagawing prime minister, gagawin tayong parliamentary, mawalan tayo ng control. Ay, ayoko yan. Huwag nyo kaming utuin dyan, Sigurado rin si Senate President Zubiri na kung lilimitahan lang sa economic provisions ang aamyendahan sa saligang batas, makakakuha sila ng sapat na boto o 18 senador para maipasa ito. Pangako rin ng liderato ng Senado, walang gagalawin sa political provisions ng ating konstitusyon at lalong hindi raw pag-uusapan ang term extension sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Yun. Hindi pag-uusapan ng kahit anong term extension. Panyemas kayo.
Nadinig ko na yan. Sabi nga, hindi magdadagdag ng EDCA eh, nagkaroon ng EDCA. Diretsain na natin. Mabiblame nyo ba ang taong bayan kung ayaw basta-basta maniwala sa pangako? Tanggalin nyo muna yung EDCA. Tuparin nyo muna yung pangako. Duda ako talaga rin. Hindi ko talaga sasaktan to. Pasensya na po kayo. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Dito magkakaiba-iba tayo eh. Pero hindi ko sasakyan to. Hanggat palpak ang mga politiko natin. Wala sa timing ito. Ako gusto ko ng tsa-tsa. Wala lang sa timing. Not now. Not now. Not in this kind of leadership. Ang tanong, payag ba si Speaker Romualdez na ang tanging gagalawin sa konstitusyon ay ang ilang economic Tingnan mo ha, payag ba raw si Speaker na hindi siya magiging Prime Minister? Hindi, yun lang ang gagalawin. provisions lang? Well, ang binabanggit niya palagi dyan lang naman siya gustong mag-amend dahil sa economic provisions. Relax naman. Gusto lang daw i-amend. Ang sagot ni Zubiri, in behalf of Tamba, payag ba siya na sa economic lang? O yan ang sagot ni Zubiri. Ang gusto lang naman niyang i-amend dyan economic. Sinong naniniwala? Tungkol sa economy lang ang papalitan? Yan lang ang gustong mangyari ni Tamba. Pinsan nga niya, nilalaglag na siya eh. Naman? Talaga ang tingin nyo sa Pilipino, bobo. Sa bagay, nakalusot kayo sa budal-budal. Gusto nyong ulitin eh. Umaasa rin daw sila Zubiri na ngayong mismo ang Pangulo na ang nagsabing Senado ang manguna sa diskusyon ng Tsa-Tsa ay matitigil na ang pagpapirma para sa People's Initiative. Paliwanag ni Zubiri, hindi magko-convene ang joint session para sa charter change. Hiwalay na pag-uusapan ng Senado sa pamamagitan ng Subcommittee on Constitutional Amendments ang mga probisyong aamyendahan sa konstitusyon. Si Senator Sonny Angara raw ang napili na mamuno ng subcommittee at hindi si Senator Robin Padilla kahit siya ang chairman ng nasabing komite. Oras daw na hindi pumayag si Padilla na iba ang manguna sa usapin sa charter change. Baka bumuo na lang daw ng Committee of the Whole kung saan lahat ng senador ay sasali sa diskusyon. Kita nyo yun. May plano na sila eh. O kung hindi ro papayag si Robin na siya ang mag-head ng komite, ng diskusyon, as a whole na lang ang Senate. Ano ibig sabihin yan? Napag-isipan ng mabuti ito? Ewan ko. Masama ang pakiramdam ko rito. Well, anyway, andyan naman yung mga kaibigan nating mga, not necessarily kaibigan. Ibig sabihin yung mga pinagkakatiwalaan natin, sila Tolentino, sila Bato, sila Bongo. Kaya lang, mahirap pa rin eh. Mahirap pa rin. Hindi basta-basta dapat sinusurrender ng mga mamamayan yung kanilang karapatang madinig. Dapat siya nagkakaroon ng debate. Ano ba dapat ipipresenta? Kasi tingnan nyo ha. Pag hindi natin inawat yan, at sila lang ang magdi-decide, ako, mga vloggers, kayo, mga viewers, lahat, etc., magngangawa lang tayo. Habang sila, pinaplansya nila. Alam mo mangyayari? I-ignore lang naman tayo eh. Hindi nila tayo papansinin. Magsisisigaw tayo dito, hindi nila tayo papansinin. Naiintindihan nyo? Delikado. Kailangan, habang binubuo yan, kung ano man yan, kasama ang taong bayan. Anong partisipasyon namin dyan? Kasi, ang dali namang sabihin na itong ginagawa namin ay para sa taong bayan at sasabihin, approve ang bayan ko rito. Teka muna, huwag nyo kaming utuin. Nangyayari na yan di ba? Pag may gagawing kalsada sa inyo ang mga local government nyo, anong sasabihin? Dumaan sa bidding.
Ang tanong, talaga bang dumaan sa bidding? O ang kontraktor niyan ay mismo yung mga politiko ninyo? Anong ibig kong sabihin? Ang dali na lang nilang sabihin, kasama namin ang taong bayan dito. Kami, ginagawa namin ang lahat para sa taong bayan. Nek-nek nyo. I will apply this to the principle of bidding. Sa totoo lang, hindi ko man nila lahat, marami, nangyayari ba ang bidding pag may proyekto? Oh. Anong punto? Dapat nakakapagsalita dyan. Dapat may debate dyan. Dapat naririnig yan sa social media. Live yan. May tao dyan. Nagsasalita. May mahirap yan. May bahala kayo. Basta, ako'y sinasabi ko lang ang aking, may umihina po ba ang signal ko? Valentina Domingo, maraming salamat po sa stars. Umihina po ba yung signal ko? Ay, naku, ano ba naman itong PLDT na ito? Maliwanag na pinaikot lang tayo ng taong bayan. Sabi naman ni host, totoo. It will not solve the pangmatagalan na problem ng korupsyon. Atat na tat sila. Imbis na dinidiscuss dito, yung paano natin mapapababa ang bilihin. Ngayon, putok yan. Baka bukas, meron na naman silang ilalabas na video patungkol sa West Philippine Sea na binobomba na naman ng China yung barko natin. Ingat kayo baka mamaya magdilang anghel ako dito. Bakit? Para lusot na ito. Next na sila. Ang focus, ilalagay na naman nila ang focus ng taong bayan dyan sa West Philippine Sea. Tingnan nyo baka tumama tayo. Kasi ayaw nila ang focus natin dito Kasi ano na yan gusto na nila mangyari yan. Sabi ni Buhay Canada 5 hello everyone, Coach Oli, naging spokesperson ng tarantadong Subiri. Nakipag-meeting, utal-utal naman. Subiri, traidor ng Mindanao people. Uy, galit na galit si Buhay Canada. Diretso muna tayo ang hirap nitong nating kalagayan. Naman ang liderato ng Kamara ang atas ng Pangulo sa Senado, kaugnay ng charter change. Pero ang ilang grupo, tuloy raw ang pangangalap ng pirma. Sabay pag-amin na nakausap nila ang House Speaker kaugnay ng kanilang hakbang. Nakatutok sina Sandra Aguinaldo at Tina Panganiban Perez. Nako, tuloy ang pagpapapirma at nakausap di umano nila ang House Speaker. Aba, grabe no. Matindi ito. The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Ilang saglit lang matapos ang pahayag na yan ni Senate President Mig Zubiri, agad naghayag ng suporta sa hakbang si House Speaker Martin Romualdez. Yung pagkasalita ng gano'n, na back up sila ng Presidente, ito si Zubiri, ang Senate, ito si Tamba biglang nagsalita. Tandaan ninyo, di ba, ang tagal natin pinagsasalita ito, ang tagal natin sinasabi, oy, ang daming kumakalat, ultimo yung pinsan mo, nilalaglag ka na galing sa'yo ang papirma, hindi ka nagsasalita.
Oh, ngayon biglang nagsalita, suportado ko 'yan. Biglang urong. Yung House Speaker ninyo biglang umurong. Pambira, ano? Ha? Ito ay sa aking opinion lang naman, ay ito ay nangangahulugan. Ang boses ng taong bayan, walang kwenta para sa kanya. Sinisigaw po yan ng taong bayan, nagrereklamo tungkol dyan sa pirma na yan. Hindi siya nagsasalita. Pagsalita ni Zubiri na backup siya ni Marcos, ayan, nagsalita. Anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig niya sabihin dyan, wala akong pakialam sa inyo mga Pilipino, basta ako kung ano ang makukuha kong suporta kay Marcos, doon ako. Aba, mabigat yan. Oh. Ang pinapakinggan lang nito, politiko, si Zubiri. Partikular niyang binaggitang inihain ng Senado na resolution of both Houses 6 para gawing Constituent Assembly o CONAS ang Senado at Kamara para baguhin ang economic provisions ng konstitusyon, partikular ang paglimita sa puhunan ng mga dayuhan sa bansa. Tiniyak din ng House Speaker na magiging bukas ang prosesong yan at pakikinggan nila ang publiko. Ngaks! Kayo naman, papakinggan nila ang publiko. Okay. Tanungin ko kayo, sige, pakilagay ninyo dyan. Pati sa manunood ng replay, pakilagay nyo dyan. Naniniwala kayo kay Tamba na papakinggan niya publiko? Kung sabihin ng publiko, ang lakas na nga ng sigaw ng publiko, ayaw kanilang speaker eh. Hindi ka pa bumaba dyan. Sige nga, naniniwala ka kay Tamba? Oo, kung naniniwala. Kung hindi, hindi. Pakilagay nyo lang po dyan nasa comment section. Pati na rin yung hahabol at manunood ng replay. Nako, basta ako hindi ako naniniwala. Ngayon, kung naniniwala kayo kay Tamba, good luck. I don't believe in budel-budel. Noong nakaraang linggo lang, may mga nagpalagda umano ng suporta para sa charter change kapalit ng umano'y ayuda na pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara. Ikaw naman umiipal pa itong Makabayan na to, pistine. Wag na nga. Ako kahit kumukontra to, pasensya na po Ito, kumukontra ngayon di umano sa gobyerno, daw. Lahat naman kinontra niyan eh. Wala akong tiwala dyan, bahala ka dyan. Kasi marami kaming nare-receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga report, yung payout, ay naririnig ko lang yan. Dami mong naririnig na report, dami mong pasabog, wala ka nga napapatunayan, wala ka nga ebidensya. No, laglag nga yung kaso mo kay PRR din, dami mong naririnig, napakagaling mong babae ka. Tita, pasensya na po. Hindi ko tita. Epal din kasi ito. Sa DSWD. Ewan ko ba ba't ang lakas nito palabas sa TV? Ano bang meron mainstream media pa na yung labas? Napakalakas ata nito sa Congress. No? Pag payout, ibig sabihin na bibigyan ng pera na. Kabilang sa gustong paimbestigahan ang paglaki ng budget ng COMELEC para sa pagdaraos ng mga plebisito, referendum at eleksyon mula sa 2 billion pesos sa 14 billion pesos. Laki ng dinagdag, no? O, sa pinaghahandaan na eh. Yun yung sinasabi natin na paano naging People's Initiative, naghahanda kayo? Ang sagot nga ng mga senador ngayon parang naka-ready na eh. Aba, ano to? Selling the drama? Gusto rin itong ipatawag ang mga grupong nangangalap ng lagda para sa Chacha. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang Nasasayang yung pondo no napupunta sa kanila, no? Dahil lagay na natin sa mga sa mga rebelde. Hindi. Ayoko ng mga rebelde. Ano lang po yun, dapat ilagay natin doon sa susupili ng mga rebelde, di ba? Susupili yung mga CPP, NPA, di ba? Franz Castro. Doon natin ilagay ang pera. Para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pero malabo raw na maimbestigahan kung may mambabatas na sangkot sa signature campaign. Ito po yung form na
Ang sinasabing pangangalap ng lagda na na-monitor sa iba't ibang lugar nangyari raw sa kanyang distrito sa Antipolo pag-amin ng isa mismong kongresista. Pero Si Akop. Distrito ni Akop. Merong pirmahan. Pakinggan natin paano didepensahan ni Akop yung kanyang sarili. wala umanong direktiba ng liderato ng Kamara at I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. Naniniwala kayo doon. Meron di umanong pirmahan sa lugar mismo ni Akop, pero sisiguraduhin daw niya sa taong bayan, walang bayaran. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo. Hindi, naniniwala ba kayo? Pero eto yan. May bayaran o walang bayaran, hindi yan people's initiative. Political initiative yan eh. Bakit kanyo? May nagpapapirma na ang gumagalaw ay nasa gobyerno. Hindi naman yung nag-usap yung yung simpleng mamamayan, gaya mo, gaya ko, ay kailangan palitan natin. Magpirma tayo. Pagalawin natin to para maudyok sila. Yun ang people's initiative. Kaya nga people's initiative galing sa tao eh. Isang galing ba yung pirmahan na yan? Galing yan sa inyo eh. Yan ang sinasabi ni Senator Amy. Kaya may bayaran, kaya walang bayaran, huwag nyo kaming ututin. Hindi galing sa taong bayan yan. You can go there in my district. Pero yun nga, questionable pa nga eh. Do you still believe him? Na wala? Nasa sa inyo yan. Basta ako, kung naniniwala kayo, iboto nyo pa rin. Sa mga taga-Antipolo, dapat tinatandaan nyo politiko nyo. Sa mga taga-Antipolo, nasa distrito niya, kung naniniwala pa rin kayo sa kanya, iboto nyo. Pero kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi nitong congressman na to, sa 2025, doon kayo bumawi. Nasa inyo yung desisyon. Maraming salamat, Lina Garcia, KM Vlogs. Shout out po watching from Tampa, Florida, USA. Thank you po sa kusang loob, Lina Garcia, KM Vlogs. pag-amin naman ng grupo sa likod ng EDSA Puera Ad, nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, you know, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because the Speaker Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us going to each and every district, which is headed by a congressman. Tuloy raw ang signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng Senado. Our signature gathering is gaining ground, especially in the D and E segment of our voting population. Paano yun ang nabibigyan? Hindi kaya. Ako'y nagtatanong lang naman. Wala, tuloy. Ibig sabihin, lumalawig pa rin yung kanilang pagpapapirma. It's gaining grounds, especially sa mga D and E. What do you expect? Marami nga sa atin, wag po kayo ma-offend sa akin marami sa atin na budel. Na budel-budel. Diyan sa class na yan, D and E. Hindi man lahat, marami. Tuloy pa rin ang pirma. Talagang sa tingin ko, sa aking opinion, napakatuso talaga nitong Kamara. Talagang i-etchepuera nila dito ang Senado. Ang taas ng tingin sa sarili. Isipin mo yung may mandato galing sa buong Pilipinas na boto, gustong tanggalin at gustong manduhan itong mga congressman na ang bumoto lang naman sa kanila ay yung kanilang distrito.
Ganun po kataas. Ganun po ka-control freak. They want control. Ang tindi talaga nito. But anyway, it shows na gumugulong po ito. Nakakatakot na po kasi tapos ngayon sumasang-ayon na ang Senado. Hindi natin alam kung anong kakahinatnan nito. But then again, ang kaya lang natin gawin, tayo yung magsisigaw. Malupit na ito. We have gotten at least 30% of the needed signatures. Yun ang pinagmamalaki. Oh. Napakaliwanag pa sa liwanag ng araw. Oh. 30% nila. Again, every day, it shows they are serious about this. Kaya dapat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo dito. Hindi ko po, ulitin ko, wag po kayo ma-offend. Pero talagang alam naman natin pag nakuha nila yung class DNA. Ang dami po niyan. Ang hirap na po. At sila po yung mga sensitive pag nabigyan ng ayuda. Huwag na po natin paikot-ikutin. May mga ayudang binibigay, may binabigay na pera. Sinabi na rin mismo ng kaalyado nilang pinsan pa nila. Huwag na natin lokohin. Kaya, ang hirap na pigilin. Class E lang, hirap. Sa dami niyan. Yan ang karamihan ng Pilipino. Sa dami niyan. Tapos tayo. Ang laking gulong nangyari nito, no? Dahil sa pagkakamali ng marami ng 31 million noong 2022 election. Ngayon, ang hirap ng awatin. Our target is to finish everything by June of this year. 12% ng lahat ng botante at 3% ng mga botante sa bawat distrito ang kailangang malikom sa People's Initiative. Ayan, no, ang dali nun. Teka mo na, ha? 12%. Ito, para umusad yung People's Initiative, kailangan ng 12% ng total voters. Ang dali po niyan. At 3% lang. So halimbawa, sa isang distrito, may 100,000 na botante. 3,000 lang ang pumirma. Okay na yon, bawat distrito. Pag yan, hinawakan at binuhusan ng ayuda, ng pera, at kinontrol ng mga barangay captain, congressman, ang napakadali niyang 3% na yan. Nakita po ninyo kung ano ang nagawa nating hukay? Ang lalim po. Simpleng-simple sa kanila yung 3%. Ilan po ang Class E natin? Mapapirma lang nila yung Class E. Kahit tayo magbunga nga dito, wala na tayong magagawa. And sa aking opinion, lagpas po 3%. Ang Class E natin. Doon pa lang, yun lang ang kanilang kontrolin, tapos na eh. Tapos na ang boxing dito. Kung titingnan nating mabuti, planchado na eh. Planchado na nila. Ay, galaw-galaw po mga Pilipino. % ng mga botante sa bawat distrito ang kailangang malikom sa People's Initiative. Wala umano silang ibinibigay na pera sa mga pumipirma. Para sa GMA. Kung kayo naniniwala doon, bahala kayo. Wala daw na binibigay na pera. Pero ang dami ng reklamo eh. Wala pa rin. Ewan ko sa inyo. Sabi ni Karil, ginigisa lang ng sariling pera ng sambayan. Halimbawa, magbibigay sila ng pera sa taong bayan. O dyan sa People's Initiative. Paayuda,
regalo, kung kaano man. Kasi iiba-ibahin lang nila tawag nila dyan eh. Ganun pa rin yun. Pera nyo pa rin yan. Pera pa rin ng nating taong bayan yan. Next tayo. Si Senator Amy Marcos sa issue ng signature campaign para sa isinusulong na People's Initiative at sa posibleng pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ito, laglagan time. Yung komentaryo ni Senator Amy sa posibleng gustong pagtakbo ni Speaker Romualdez ni Tamba bilang presidente. Alam mo, Tamba, Speaker Martin, dapat sagutin mo yung pinsan mo. Nilalaglag ka eh. Ayan na naman siya, tahimik na naman siya. Oh. Hindi niya sinasagot si Amy. Oh. Alam mo, yung style ni Tamba na yan, na hindi niya kinikibo, tahimik lang. Kung hindi involved ang presidente o ang Senate president, hindi pa siya magsasalita. Nagsalita lang yan dahil nagsalita na ang presidente at saka Senate president. Ine-etchapwera. Tingnan nyo, ine-etchapwera nga niya si Amy. Oh. Ang dami ng binakbak ni Amy sa kanya, hindi siya nagsasalita. Binakbakan din siya ni Pulong, hindi siya nagsasalita. Diba? Anong ibig sabihin nun? Ine-etchapwera niya talaga. Mamimili lang siya ng papakinggan. Yan ba ang gusto nyong presidente? Si Tamba? Na walang pakialam sa inyo? Namimili lang. Kung hindi presidente o Senate president lang ang sasagutin niya. Pinalulutan ngayon ni Senadora Amy Marcos na may nag-uudyok sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo. Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si Martin okay naman eh, hindi ko maintindihan sinong kumukwerdas dyan at bakit naging ganyan. Ay naku, may kumukwerdas sa iyo. Kaninong aso kaya ito? Hindi. Okay naman daw si Martin eh, pero parang iba. May parang kumikwerdas. Ibig niya sabihin ni Senator Jaime, parang may ano. Sa madaling salita, parang aso. May kumukumpas. Kaninong aso kaya ito? Naku, kakatakot yan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Mismong pinsan mo nagsabi sa'yo, siya ay patawag mo dyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Kulang na lang sabihin. Ito, sabi ni Senator Amy. Ayan si Speaker Martin. Pabanjing-banjing lang yan eh. Kung bagat sa madaling salita, kaibigan ko yung yan, parang, alam mo hindi niya ganito sinabi ha, pero parang ganito, sa aking opinion ang dating yan, yan si Tamba, wala yan. Alangkenta yan. Okay lang yan, pero ganyan lang yan, pabanjing-banjing. Sa madaling salita, baka puro concert ang pinapanood nito, tsaka racing. Parang gano'n pabanjing-banjing. Hindi seryoso. Kumbaga sa isang binata, happy-go-lucky lang yan, wala yan. Ngayon, biglang biglang may pinaglalaban na para sa bayan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Pinsan mo mismo nagsabi, ka-unity mo mismo nagsabi. Tamba, pabanjing-banjing ka lang. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito, siguro may tumutulok, may umuudyok, biglang May bumubulong, Tamba, magiging powerful ka. Eto gawin mo. Tamba. Baka ganun ba, Senator Amy? Nagtatanong lang ako para may umudyok eh. Bulong ba ng yan? Bulong ba ni Taning yan? ganito na nagugulat naman ako.
Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga botante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa bayaran o People's Initiative, ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng tsa-tsa. Yung staff mo, Tamba, nagtutulak. Naku, pusher pala. Pusher. Nagtutulak ng signature ang mga staff ni Tamba. Galing kay Amy yan. Pusher. Pusher of signature. Kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Matatandaan na una nang ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa di umano'y plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una nang sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change pero tututukan lamang ng Kamara ang pagrebisa sa mga economic provisions. Iyan na naman tayo sa economic provision. Hindi ako naniniwala dyan. Economic provision. Patapusin muna natin yung 2025 election. Pwede. Baka pumayag pa tayo eh. Yan lang nakikita ko dyan. Kasi magkakaroon ng 2025 election. Bago natin asikusihin yung tsa-tsa na yan. Kasi alam nyo kung bakit. Para makapasok po, malay natin, by that time, ang speaker, kung tatakbo, si PRRD, baka maging speaker. Saka kailangan natin ng numero sa Congress at numero sa Senado. Kaya, as for me, postpone muna yan. Election muna. Kaya sasabihin, hindi, Coach Oli, kakapusin sa oras. Anong gusto nyo? Minadali. Pero, magiging Prime Minister yan? O kapusin tayo sa oras, di baling matagal, basta sigurado naman. Doon na ako sa matagal. Kaysa mamadaliin natin yan, tapos wala tayong magagawa. Pero bago magbagong taon, ay kalat na sa social media ang sumbong o mga reklamo mula sa iba't ibang distrito na pinangunahan ng mga congressman ang pagpapapirma sa petisyon na nagsusulong ng tsa-tsa. Naniniwala naman si Amy na ang pagsusulong ng tsa-tsa ay hindi nagmumula sa kanyang kapatid. Una na anyang sinabi ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na imposible ito para sa isang bansa na bumabangon pa lamang mula sa epekto ng pandemya. Kung hindi yan galing kay Marcos, tigil nyo na muna yan. Pwede ba? Pakiusap natin, tigil nyo muna. Kasi, ayaw ko. Basta ako, walang tiwala. Hanggat wala sa usapin, hindi kasama ang taong bayan, tigil niya muna yan. Ito sabi, nice, Coach Oli News PH. Dapat nandyan si PRRD, Bantag, Tebes, sama na din ni Boss. Kailangan, natin ang numero. So, election. Election muna. Okay, next tayo. Ito, gusto ko lang pag-usapan to. Matindi na, maiba naman tayo. Video ng road rage ang kumalat online, sangkot ang iisang motorista sa Quezon City. Ang lalaking notoryo sa away kalsada, pinagpapaliwanag na ng Land Transportation Office. Sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ito, pinakasiga ata ng bansang Pilipinas ito. 3 road rage na nakuhanan ng kamera, iisang tao. Kung merong mga taong kinarir ang budel-budel, ito ang taong kinarir ang pangro-road rage.
Mix me. Coach Oli, tanga na lang ang magtitiwala dyan kay Amy at Newit. Ay, correct. Ako, hindi ako nagtitiwala. Hindi ako tiwala dyan. Mix me, maraming salamat po sa super chat at sa kusang loob. Thank you po from Japan. Thank you po. Ako sangayon ako. Hindi ako tiwala dyan. No? At pinapakinggan lang natin si Amy, pero hindi ko sasabihin sa inyong iboto. Kasi ngayon, importante, kinokontra niya itong Chacha. Thank you, Mix Me. Balik po tayo. Galit na kinompronta ng lalaking niya ng driver ng isang kotse sa Fairview sa Quezon City. Viral sa social media ang video na yan kuha noong January 12. Video noong January 12. Si Kuya. Galit na galit. Sandaling lumakad ng lalaki palayo at bumalik na may hawak na pamalo. Ay, kaya pala matapang. Yan ang mahirap sa tapang-tapangan eh. May hawak na pamalo. Pasensya na ka ako. Wala ka mali ako, wala. Ang layo-layo naman, bro. Magot ka muna. Kuya, ako sagutin mo. Marunong ka ba ng Muay Thai? Nagta-taekwondo ka ba? Nagre-wrestling ka ba? Kasi ang atapang mo parang ang lakas-lakas. Sa tingin ko naman, yung katawan mo, hindi mo naman kasing laki si Boss Dada TV. Hindi. Ang liit naman ang katawan mo. Ang tapang nito. Ano kaya ang alam nitong martial arts? Nag-MMA kaya ito? O dahil matapang, dahil nakakuha ng tapang doon sa kanyang pamalo? Tapang-tapangan si Kuya. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na kung mabilis. Pasensya na po. Sino mo nagpapasensya na, Bastos. Kahit humingi na ng pasensya ang mga sakay ng kotse, hindi nagpatinag ang lalaki at pinaikot-ikot ang dalang pamalo. Ay, sure. Magaling pala siya. Mayabang kasi may pamalo. Kuya, hamunin ka kaya ng suntukan? Wala yan. Kaya mo? Yan ang sinasabi ko sa mga ganitong klaseng tao eh. Ako. Tama ng away mo. Kung gusto mo, sa enforcer na lang tayo. Sa enforcer tayo, magpulis na lang tayo. Tao sa tao. Ba't po may dala po kayong ganyan? Para iwas gulo, ang driver ng kotse umalis na lang. Magpulis na lang tayo. Pero hindi pa pala ito ang unang beses na nasangkot ang lalaki sa away kalsada. Noong January 4, nag-viral ang video na ito, nakuha din sa Fairview, Quezon City. Isang kotse na Eto naman, pangalawa. Meron na naman siyang inarang. may kaparehong plate number ang biglang huminto para harangan ang isang truck na nakagitgitan niya. Truck naman, ang sisigain. Kapal ng mukha nitong nito. Ano problema mo, boss? Ano nga? Ano? Baka ka lang. Galit na galit at nagsisisigaw ang lalaki. Pilit niyang pinabababa ang truck driver. Itong mga ganitong nagro-road racing, nakakaabala lang kayo sa traffic. Traffic na nga ng Pilipinas. Mga piste kayo, kaalaan nyo, ang sisiga nyo. Ginagkit ka ba? Umiwas na ako eh. Nagpalakad-lakad ng lalaki na tiyang hamon ng driver ng truck. Umiwas na lang ang driver at iniwan ang lalaki sa kalsada. Sa isa pang video Ito, pangatlo. Puro siya. Matapang si Kuya. Viral. Makikita siyang muli na hinarang isang passenger van at inaway ang driver nito sa Fairview. Binansagan namang boy ng Fairview ng lalaki. Boy ng Fairview. Sa mga taga Fairview, tandaan nyo to si Kuya. Pag kayo binabaan nito, iingat na kayo, takbo-takbo na kayo. But anyway, alam mo, sa iyo, mamang boy Fairview, ito masasabi ko sa iyo. Ang buhay, weather lang. Tapat-tapat lang yan, Brad. Huwag mong sabihin ikaw ang pinakamatapang sa buong Pilipinas. Huwag mong sabihin ikaw pinakamagaling bumaril. Huwag mong sabihin ikaw pinakamagaling sa MMA. May katapat ka rin, Brad. Alam mo yung paglabas-labas mo ng pamalo, pag nakahanap ka ng katapat na may baril, pantay ang paa mo. Paano kung ang nakatapat mo may baril? Paano kung ang nakatapat mo marunong mag-MMA? Paano kung nakatapat mo marunong mag-Muay Thai? Kuya, ang pagkatapangan, kung kulang ka, hindi ka kayang isalba niyan.
Ha? Tandaan mo yan, lulunurin ka niyang katapangan mo. Balang araw, madadali ka niyan. Mga kapulisan, it's about time. Tanggalan nyo ng lisensya yung mga ganyan. Kasi, alam mo, makaka-aksidente yan. It's either mapatay sila o makapatay sila. At kahit anong mangyari doon, abala lang yan. Isipin mo, pag dumipensa ka dyan, napatay mo yan, di abala pa. Itong mga road rage na to, siguro walang trabaho tong animal na ito. Hindi kasi kung may trabaho ka, hindi mo na pag-iintindihin yung ganito. Busy kang tao eh. Diba? Aabalahin ka pa. O pagpasensyaan mo na, gawin mo yung trabaho mo. Eh, sa tingin ko naman, matanda na ito eh. Parang walang kinatandaan. Dapat to maturuan ng leksyon eh. Ha? Sige, makahanap ka ng katapat. Away sila oh. Nakalbo na naman no. May hawak oh. Ang traffic sector 2 ng Fairview, napanood na raw ang mga viral video pero wala raw silang magawa dahil wala naman daw nagrereklamo. Hindi pwede na wala kayong magawa. Ano ba yan? Pwede naman kayo magreklamo, di ba? Kaya nga pagka-criminal act, People of the Philippines versus this and that, pwede kayo may magawa. Kayo mismo magsampa ng kaso. Huwag nyo na antayin magreklamo, may video na nga eh. Tanggalan nyo ng lisensya, saka siya magreklamo. Alam mo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Kasuhan ninyo, tanggalan nyo ng lisensya. Nang yang mama na yan, maalis sa kalsada, bago pa makapatay yan or bago mapatay yan. Kaya maraming matapang na ganito kasi mahina tayo eh. Puro na lang tayo, walang nagrereklamo. Oh. Kaya gusto ko si PRRD eh. Bibigyan ng leksyon yan eh. Yung mga ganito, dapat siyang binibigyan ng leksyon eh. Laban sa lalaki, tumanggi na rin sila magbigay ng pahayag. Habang ang Land Transportation Office, pag-aaralan pa ang bagong viral video. Nauna na raw silang nagpadala ng show cause order kay alias Mangboy ng Fairview dahil sa pagharang nito ng passenger van sa Fairview. Muli raw sila magpapadala ng summon pero wala pa raw sila natatanggap na formal na reklamo sa mga motorista. Sinubukan pa namin kunan ng pahayag ng lalaking motorista sa mga viral video. Nagbabalita mula sa... Tapang eh, no? May hawak kasing pamalo eh. Ba't di niya magtapang-tapangan na walang pama? Sabi ni Dylan Cohen, yung gusto niyan, ang mabaril siya sa dami ng problema niya, takot lang siya magpakamatay. Baka. Hindi, alam nyo kasi, itong sa Pilipinas, dalas na pong nangyayari niyang mga ganito. Ang dami na pong siga-sigaan sa kalsada ngayon. Parang akala mo, alam mo, it shows yung maturity ng isang tao. Yung nakat kang saglit, minsan hindi naman sinasadya, kailangan mag-init ng ulo. Alam mo, kung nagdadrive ka sa Pilipinas at nakat ka, at tuwing makakat ka, magro-road rage ka, simula nang nag-drive, kung ikaw ay nagdadrive na ng 18 years old, hanggang 70 years old ka nagdadrive, baka milyong beses ka na magro-road rage. Kasi sa Pilipinas, ganyan talaga. Tanggapin nyo na nangyayari talaga yan. Kasi sa grabe ng traffic sa atin, lahat nagmamadali. Kaya kung sensitive ka sa Pilipinas, sa konting kibot, magro-road rage ka, walang mangyayari. Gusto magkapera, Coach Oli. Gusto siguro. Ewan ko dyan. Kasuhan na yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, pagka tuwing may road rage, dapat ang mga Pilipino, ang gobyerno, o ang mga kapulisyan, ang traffic enforcer, binibigyan ng matinding parusa para maging halimbawa sa lahat. Tanggalan nyo ng lisensya.
10 years. 10 years, bawal siya humawak ng lisensya. Oh, wag niyong bigyan ng lisensya yan. Ewan ko kung mag-road rage pa marami. O sabi naman dito, dahil sa shabu ngayon, kaya tumatapang. Correct, isa pa yan. Ha? Maraming tapang-tapangan ngayon dahil alam nyo na, naka-coke. Umuhugot ng tapang sa kung saang-saang substance. Next tayo, ito gusto kong pag-usapan natin to. Ito ay panawagan natin sa mga vloggers. Po ng public apology ang singer-actor na si Jano Gibbs mula sa Quezon City Police District dahil sa naging paghawak nito sa kaso ng pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez. Naglabas din siya ng sama ng loob sa mga malisyoso umanong mga vlogger na pinagkakitaan daw ang nangyari sa kanyang ama. Nakatutok si Mark Salazar. Ito, pagkamatay ng tatay ni Jano Gibbs, pinagkakitaan pa di umano ng mga vloggers at maling paghawak ng mga pulis. Ito, panawagan sa mga vloggers, hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangan yung pagkakitaan. Hindi lahat ginagawang content, hindi lahat ginagawang views. Mahiya kayo, namatayan na yung tao. Imbis na maging parte kayo kung paano luluwag yung nangyari at sinapit ng pamilya, dinagdagan nyo pa lang. Kaya ako, pag ako nakakita, hindi ko nakapapangalanan kasi baka sabihin nyo judgmental, but I know Kung vlogger ka, nararamdaman mo Sino yung mga vlogger na for the views? Yung wala nangang kakwenta-kwenta, or sabihin na natin na baon na nga sa problema, na hindi naman nakaka-apekto sa atin, gagawin pang content. Kawawa. Galit habang nagluluksa ang aktor at singer na si Jano Gibbs sa kanyang pagharap sa media. Mali raw ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng pagkamatay ng kanilang ama, ang aktor na si Ronaldo Valdez. Dumagdag pa ang mga malisyosong content ng ilang vloggers tungkol sa nangyari. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing. Muli po, nananawagan ako sa mga vloggers. Maawa naman kayo. Maawa kayo sa pamilya ni Jano. At hindi lang yan. Hindi lahat ginagawang content. Kung yung inyong content ay wala namang pakinabang sa mamamayan, huwag nyo nang gawing content. Gusto nyo bang ang nangyari kay Jano Gibbs mangyari sa inyo? Tapos gagawin pang content? Tigilan nyo na yan. Kaya nasisira ang ang industriya ng mga vloggers Sinalsal nyo pa ito, nagka-problema na nga yung tao. Minsan kasi alam mo, huwag kayo magagalit sa akin. Minsan kasalanan din natin mga Pilipino Kasalanan din ng iba, mahilig sa chismis. Kung ano yung chismis, yung controversial ba, kahit na nakakasakit na ng tao, gaya nito, papanuorin. Siyempre, pag pinapanood, maraming views. Yung vlogger naman, pag maraming views, ulit-ulitin pa yun. So parang chicken and egg. Ano bang nauna? Sino ba may kasalanan? Yung nanunood o yung vlogger na gumagawa? Kasi yung vlogger, hindi naman gagawa yan. Kung nilangaw yan, hindi niya gagawin yan Pero ganun din naman yung mga viewers, hindi naman siya manunood kung hindi controversial. Marites content to Yung nangyari sa tatay niya, marites content Sinalsal na mga vloggers. Pinanood naman ng mga viewers. This. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa akin. Pinakamabigat na sinisingil ni Jano Gibbs sa PNP ang pagkakalik ng maselang video ng kanyang amang nakahandusay noong December 17. Video na kumalat sa social media. Ang sabi noon ng Quezon City Police, ang video ay kuha ng mga pulis na rumisponde sa bahay ni Jano bilang bahagi ng case documentation. Pero sa akin, palpak sila parehas. Yung pulis na hinayaan na may kumuha nun,
Hindi dapat nilabas na yon. Dapat yung mga ganyan, pagka privacy, bigyan nyo ng privacy yung tao. Palpak yung pulis na humawak niyan. Ewan ko itong mga pulis natin. Tapos, ito ng mga vloggers, tatandaan ninyo, maging responsible broadcaster, vloggers, media personnel kayo. Mamimili kayo ng eco-content. Huwag niyong babuyin yung mga tao. Aminadong hindi ito dapat kumalat. Inirereklamo rin ni Jano ang pag-leak ng kanyang salaysay at ang larawan hawang pinaparafin test siya. Same day pa lang yun. So I told the police I was with. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ang sagot sa akin, ako sir, hindi natin may iwasan yan eh. Kasi pinapasa talaga namin sa mga superiors. And also our address, which endangered us. Kasi nandun yung address, full address namin. Aba, may camera crew dun na nakaganon. Sa second floor na nakunan ako nagpa-paraffin. So nagalit yung doktora na nagpa-paraffin. Sabi niya, sino yun? Habulin niyo. Ganun. Kaya dapat pagka may operation ng halimbawa may paraffin test. Nung pinaparaffin test daw kasi siya, kinukuhanan siya ng video, may kumukuha. Tingnan nyo naman mga pulis. Dapat yung mga ganyan. Ha? Sana po sa ating manunood, mamimili rin tayo ng papanuorin. Ha? Para kawawa naman kasi hindi naman biro yung mawalan ka ng tatay sa ganitong paraan. Respeto po. Magkaroon tayo ng respeto. Mahirap na nga yung bansa natin. Wala pa tayong respeto sa isa't isa. Pangit. Hinabol nila, bumalik, wala na po eh. Sabi ng doktora, sinong tao sa baba? Wala po. Wala pong tao sa baba. So, anong klaseng police station yun? Walang bantay. Police station, walang bantay. Sabi pa ni Jano, tila hindi rin daw maayos ang ginawang pagproseso ng pulis sa crime scene. After 9 days, they text to retrieve the slug. The slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun nung araw na yun? Dami nyo Anong pinrases nyo? Diba? 9 days after na, ay, yung slug nga pala. Diba? Tapos, hiningan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo eh. Wala rin daw awa ang Walang sistema talaga natin, police. Na sila doon, nag-imbestiga, tapos pinauulit pa. Di syempre, masakit yan sa katulad ni Jano Gibbs na namatayan, tapos ipapaulit ng pulis. Ano yung ginawa nilang pag-iimbestiga? Sistema natin talaga kulang, palpak. Lang netizen sa pag-imbento ng intriga at malisya sa kwento sa ngalan ng likes at shares. I'd like to call out some... Ito na mga vloggers, makinig kayo kung sino man kayo dyan. Ha? Mamili naman kayo ng eco-content. Huwag puro chismis. Tingnan nyo. Of the vloggers, ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Yung mga ganyan. Jano Gibbs, umamin na. Laki ng kinita mo, pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yun dahil kailangan ko ng pera. Yan ang mga vloggers. See? Mahiya kayo sa mga ganyang vloggers. Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers? Diba? Sakit, no? Ganito na ba kababa? Ganito na ba kadesperado ang mga vloggers? Tingnan nyo, damay-damay. Di ba? Sinalsal nyo yung balita ng namatayan ng tatay. Kayo mga animal kayo. Wala kayong puso. Basta lang kumita kayo, basta lang mag-abuse kayo, minsan pati personal pakikialaman ninyo.
O, damay. Kahit hindi niya pinangalanan lahat ng vloggers, ang tingin sa atin, ganyan na ba kababa? Basta papanuurin, kahit hindi totoo, kahit chismis, kahit nasasaktan na yung pamilya, dumadaan sa problema, imbis na tinulungan natin, dinagdagan pa natin ang problema, okay lang. Ang importante, kumita kayo. Kayong mga vloggers, for the views kayo. Kaasar ang mga vloggers na for the views. Sa mga tinutukoy na vloggers, mas nagpakita ng higit na galit si Jano. Sa kanilang lahat, yung mga binanggit ko, and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, you. Hindi alam ni Jano kung paano hahabulin ng mga vlogger na wala namang pagkakakilanlan. Pero kahit ang mga natukoy ng mga pulis na may kinalaman, hindi na rin daw niya kakasuhan. Pag nag-file kami and stuff, I will have to reenact again. Ikukwento ko na naman and mas trauma pa. Hindi pa nga kami nakakabangon. Ang hinihingi na lang daw ng pamilya ay ang pag-amin ng mali ng PNP at isang public apology. Hininga namin ng pahayag ang Quezon City Police. Tayo ay taus-pusong humihingi ng paumanhin sa lahat ng pamilya ng Gibbs, ganun din sa kanilang mga kaibigan, dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong paglabas ng video. Kanina naman, right after the press conference, ay nakausap kami ni Mr. Jano Gibbs sa telepono at doon ay naipahatid ko personally yung aming paghingi ng... Salute sa iyo, sir. Humingi agad ng dispensa. Kayong mga vloggers, ito panawagan sa inyo mga vloggers na nagsalsal nito. Mahiya kayo. Pulis nga humingi ng dispensa. Humingi kayo ng tawad, magpakalalaki kayo. Ha? Kung sa inyo nangyari yan, type nyo, ganyan ang gagawin sa inyo. Humingi kayong dispensa, huwag kayong ma-pride. Mali kayo eh. At humani nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Strategy lang yan ni Martin Romualdez para matuloy ang kanyang PI campaign. Sa economic lang daw, wow, pudol na naman. Kung sa economic, bakit may pera pang kasabay sa bawat signature at sa bawat distrito may 20 million pa? Ano ito, ginawang negosyo ang gobyerno para sa darating na panahon, manatili sila sa posisyon. Ang inaasam ni Martin para maging Prime Minister siya kasi alam niya hindi siya mananalo pagka-presidente sa 2028. Kunwari lang ang mga yan, senators, congressmen, puro sila korap. Si Amy nagsalita, malamya. Duterte lang talaga, may malasakit. Diba si Lacson? May ginawang batas sa sinabi ni Sas, huwag tayong papayag sa gusto nila. Galing talaga ng galawang dilawan. Pailalim, red and yellows, never again. Power and control talaga gusto nila. Basura tingin nila sa mga kababayan natin. At sa naging isyong ito, ano ang yung naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.